Magandang araw mga classmate at welcome ulit dito sa Mr. and Mrs. Rugby. Alright. So ang pag-uusapan naman natin ngayon classmate, no, is about naman sa, kasi tapos na tayo dun sa paano tayo mag-start ng farm. Tapos linyada natin kung anong mga gusto natin piliin. Ngayon naman dito tayo sa ano lang muna tayo, tatalon tayo konti. Dito tayo sa egg selecting, then pag napisa yung mga sisiyo, yung mga ginagawa o experience namin, isi-share namin sa inyo. So unahan ko na ha. Okay. Sa akin mga classmate, kasi ako talaga yung kumbaga ako yung masusunod dito sa farm. Hindi naman sa sinisigaan kita na or ano. Kumbaga kung ano yung Ikaw ang brain, yun na lang. sige. Parang gano'n, bahala ka mami. Ikaw naman ang ano lahat eh. Kumbaga ako lang naman ang gumagawa dito. Sige. Yung lahat ng idea, galing po sa kanya. So, pag select ng egg, yung sistema namin dito is flock meeting. 6 na babae or 5 na babae, isang lalaki sa isang breeding pen. Tapos yung breeding pen, yung lalaki doon, pag kumakain siya, tinatakpan namin para di siya madisturbo. Para yung pagkain sa kanya talaga lahat. Kasi nung magbabattery cages ako, kawawa naman yung ano ko, beginners pa eh. So, hindi namin in-apply. Pero ngayon, Pero na-try natin, pero medyo mahirap. Pero ngayon, sinusubukan ko na. May mangilan-ngilan na siya dyan na battery style na nasa fly pin lang yung babae, lalagay yung lalaki, pakakastahin. Pagkatapos pakastahin, tanggalin, pakainin. Isang beses lang sa isang araw. So, alternate lang doon sa hanggang 3 babae ka lang, di ba? Para ayan. kasi ino-introduce ko pa lang sa kanya mga classmate, parang change feeding style ba na gradual lang muna. Pag kaya niya na, pwede na kami magba-battery cages, pero hindi yung literal na battery. Nasa fly pin lang. So, balik tayo doon sa ating topic classmate na naka-flock meeting, ganyan-ganyan, etc. Tapos ngayon mangingitlog na. Pag nangitlog na sila, may quality control kami. Pag materialis, ang kinukuha lang namin na eggs is 45 grams to 52 grams, no? Pero nung una, kumukuha tayo ng 55. Pero yun nga, sobrang oversize ba? Yung lumalagpas doon sa sa desire na weight na gusto ko. Kasi pag stag dapat maximum siguro 2-1. Yun lang mga classmate, kay pag masyadong malaki, pag tumanda sila 2-year-old, wala na, abot na sila ng 2-4, 2-5, hindi na mapapakinabangan. Pero pwedeng gawing materialis, no? So ayaw ko rin kasi ng sobrang laking chicken. Kaya yun, kami ng 45 to 52. Then after nyan, ilalagay namin sa ref. Si kwento mo kung anong mo. Pagka-harvest, siyempre, kikilo. Pag bago ilagay sa ref, namin siya sa papel. Binabalot ko siya sa papel. Naka-tray pa rin dun siya sa loob. Tapos ilalagay sa ref, di ba? Tapos yung pag nasa tray ka na classmate, kung yung tray is ganito, ganyan, label siya. Sa umaga nakaganon, lagyan mo ng kalong dito sa kabila. Tapos sa hapon naman bago matulog o sa gabi, sa kabila naman yung kalong para yung egg niya is gaganon-ganon, no? Para yung tawag niyan, yung similya niya hindi didikit doon sa shell. Yun po yung purpose doon. Then ang preservation namin ng eggs is dati is 10 days. 10 days. Tapos good yun nag 14 days tayo. Nag-try na tayo ng 14 days. Tapos nag-try na rin tayo ng 20 days. 20 days, okay. Lahat yun okay dun mga classmate. 10 days napaka okay. 14 days okay na okay. 20 days okay pa rin siya, no? Pero hindi talaga dun katulad sa 10 days na 100% na almost. Pag nag-hatch si Mrs., yung hindi lang mapisa, 2-3 lang, no? Yan, na-try ko. Kasi mas maano yung similya, mas parang tawag niyan, mas puro ba, mas top, mas fresh na fresh. So, yun lang classmate. Then, pag iloload yung eggs doon sa incubator, ang ginagawa mo una-una, Pag iloload na siya. Before i-load, galing sa ref, ilalabas muna, tatanggalin mo yung papel
Tapos tawag nito, anuhin mo muna yung moisture niya. Kasi pag moist yan, paglabas mo eh. So patutuyuin mo muna siya. So from morning, nilalabas ko na siya. Mga hapon ko na siya isasalang talaga pag tuyong-tuyo na yung egg na isasalang ko. Saka pag ano mo kasi malamig pa eh. So kailangan mo siyang ano mo muna, pahanginan mo muna siya. Electric so, fan pwede gumamit. Oo, naka open area lang siya. Huwag naman siya yung maaarawan din. So see to it na hindi siya maaarawan, maanohan ng init. So nasa ano lang siya, room temperature rin lang yung place niya para mag ano lang yung moisture niya. Lumabas. Lumabas yung moisture Lumamig, niya. okay. Dagdag ko rin dun, classmate, yung sa incubator, dapat 3 hours or 2 hours before isasalang, dapat naka-ready na siya, naka-on na siya. May tubig na dun para yung circulation ng desired na or yung naka-program dun na humidity, temperature, gagana na siya, classmate. Kasi kung tsaka mo siya i-on, tas nakasalang ka na, hindi pa ready yung incubator mo. So, ang instruction doon ng maker ng incubator ko, shout out sa iyo, incubator ng masa ng Aguo La Union, 3 hours before, naka-andar na yung incubator natin bago natin isalang. Then, ang candling is next, di ba? Candling. Pagdating ng candling, yung egg, nagka-candling tayo is 10 days. 10 days, tama? Oh. 10 days. Pero nag-candling ka rin ng 7 days. Nagano ako pero hindi pa siya totally. Much better pa rin sa 10 days 10 talaga. days. Oh. So, Talaga makikita mo na yung kung may similya o wala. 50-50 pa rin kasi sa Seb. Yung talagang, ang ano ko rin lang naman, ang may napapanood lang kasi ako, ayaw, singit ko lang. Kasi may nagsasabi din ng 7 days. Pero kung talagang ano din yung similya malakas, 7 sa days pa 7 lang. days meron na. totoo yun. Totoo din yun, 7 days talagang makikita mo na. Pero ang pinakaano ko kasi para hindi na ako mag-ulit, nagte-10 days ako. Kasi ano din naman yan same lang. Kasi Mm-mm. ang loading naman namin is 14 days to 20 days na ngayon Dati 10 days talaga kami nagka-candling kasi lahat ng basyo doon o walang laman, papalitan yon ng another batch. Another batch. So ngayon, iniba namin sistema. Ginawa namin is 14 days to 20 days kami nagsasalang para mas maramihan, para hindi ano doon sa bakuna. Mm-mm. Kasi nag-a-adjust kami, classmate kasi kung sunod-sunod yung batch, Ang hirap ko lang yung space. hindi, tsaka madaming Oo. yung bakuna mo na example, yung lasota mo, instead na for how many chicks yun, kung ilan lang yung napisa, example 100 lang yung mabakunahan. sayang Kung full ka na nagsalang tas nagpisa ka ng 150 sa isang batch, o di hindi sayang yung bakuna. Yung bakuna. Yun ang sistema namin, kaya binago namin hanggang along the way, nabago naman at naging okay naman siya ngayon. Then nga ito honey, yung 21 days na tinatawag. No, 18 days pa tayo. 18. Pagka 18 days, kakandling natin ulit. Handling ulit. Titingnan doon. So ano masasabi mo, Han? Explain mo kasi Oo. para maalam nila na talagang ikaw ang Sa 10 days, 'di ba? Ano din naman 'yan makikita mo. May tendency din kasi na hindi rin nabubuo. Yun din yung na-observe ko sa nung ngayong nag-aano na ako, nag-incubator. Bali pag 18 days na siya talaga, makikita mo na siya na ano na siya, full na siya. Okay na, pero may mga ano din, may makikita ka pa rin na hindi siya na-develop within that 10 days to 18 days siya. Yung 8 days na yun. pero okay lang yun. Kahit hindi siya na-develop, okay na yun. Kaysa naman sa May mai-out ka pa rin dun. napisa siya tapos weak, Oo, 'di ba? At least sa 18 days pa lang, makikita mo nakal mo na siya, Oo, natanggal nakal mo na. Yung ipapasok mo dun sa hatcher is talagang yun na yung magtutuloy, no? Oh, So, wait lang. Singit ko pa yung ano, sa 10 days. Sa egg kasi may makita kang may ano din, may parang ano na yung ugat-ugat. Pero sa gitna niya parang may black. Hindi yun yung yan buhay. Hindi. Ayun Minsan yung wala. Yung dark, yung parang ano siya, may natry na That- akong ganon, oo. Parang itim. Mm. Nagtry ako yon pag 18 days wala. Kaya Okay. pag sa 10 days yun, nire-remove ko na. So, yun, may natutunan pa ako sa kanya, classmate, no? Kasi matagal nga rin din talaga akong wala. Kasi halos sa kanya na lahat, 100% siya na talaga dito. Then, yun. So, 18 days,
Every 3 days, check natin yung water ng ating Oo, incubator. yun ang pinaka-importante. Pero kung may automatic kayo, kasi yung iba doon, parang may tangke ba, na pag nabawasan siya, tapos may gauge, nabawasan, pag umabot doon sa low level na, mag-open yung sa tangke niya, magpo-produce ng tubig. May ganun. Oo, may ganun. Ganda. Tapos ito pa, sa 18 days na yan mga classmate, yan yung mga pinaka-maselan. Kasi dapat dahan-dahan lang tayo sa Oo, sa yun. pag ano ng egg, sa pag Kakandling, pag nagkandling. pagkakanling, tapos paglagay doon sa hatcher. Din yung paglagay natin sa hatcher mga classmate, be sure tayo na pag napisa sila, hindi sila Hindi sila, maiipit. Oo. Tapos dapat nakalak kasi pag Oo, lilipat. walang lock yan, walang sarado sa taas, baka maglilipat-lipat yung mga Na-try sisiw. na namin yan nung una kong Oo. doon ako nahihirapan. Mahirapan sa Ay markings. natuto na ako sa the next na magkakandling na ako na mag 18 days pag ibababa ko na sa hatcher. Nilalak ko na talaga yung hatcher ko para hindi sila maglipat-lipat. Alright mga classmates, so ngayon 21 days na. Oo. Di ba sabi 21 days pipisa na. Mm-mm. Ngayon, ang diskarte namin dito classmate, kung 21 days ngayon hindi pa namin ginagalaw yan. Oo. Kinabukasan pa yan ng hapon. Antayin muna namin na matuyo sila. Matuyo talaga sila. Bago ko sila ilalabas sa hatcher. Pag maingay na yung sisiw, yan, pwede nyo nang ilabas yung As ang piyak na lang piyak. Mag-observe mo naman siya pag yung mga natutulog pa rin lang naman sila dun. Mm-mm. Hindi pa sila gaano talagang kailangan pa nila ng yung init. Init. Talaga dun sa incubator. Okay. Tapos na tayo dyan. Then ito, bago natin markings. Magmamarkings tayo, kukunin na natin, tama? Oo. Magmamarkings tayo bago natin ilagay sa brooder. Pag nailagay sa brooder, ano yung mga ginagawa? Yung pinapainom natin doon. Yan. Pagkatapos kong mag-marking, nilagay na lahat dun sa brooder, yun. Ang unang ano nila, binibigyan ko sila ng tubig, tapos may nilalagay ako ng nilalagyan ko ng brown sugar. Yun lang muna. Pinakauna kong ibibigay is tubig, hindi pagkain. Kasi ang anuhin mo ang sisiw, lalapit siya kaagad sa din, uhaw sila. Kasi sa init din ng incubator sa loob. So yun ang una kong binibigay, tubig, plain water na may hinaluan ko siya ng brown sugar. Yan ang bibigay ko. Tapos the next day na, yun na. May vitamins na siya. So yun yung sistema namin classmate, old school sistema yon. Pero effective naman siya kasi ang sisiw naman talaga is kumbaga kailangan natin ng energy. Oo. Kaya ang binibigay natin is matamis, no? Minsan nga dyan, nilalagay namin is yung honey, yung experience Oo, na pero honey, oo. tapos nilalagyan pa namin ng asukal. Pag hindi kasi available, naglalagay din ako ng honey pag available yung honey. Hirap kasi maghanap din. Mm. Pag wala kang honey, yun, brown sugar ilagay mo. And then next mga classmate is yung bakuna na tayo, no? 3 days. Basta once na kumain na sila ng malakas, 3 days pinapa-recover muna namin. Kasi ang naisip namin doon is kung pwede naman magbakuna ng B1B1 B1B1 plus IB, no? Pwede ka namang or yung 5-in-1 or yung MA clone o kung kahit anong ilalagay nyo. Pwede nyo naman ibigay day old. Talagang after ng markings, diretso na kayo. Pwede naman yun. Pero sa akin lang, parang yung sa bata, yung parang sa tao din na Oo. hindi naman agad-agad siya, dapat makarecover muna kasi once na weak sila weak pa O, sila pati sa- kasi bagong pisa Oo. kung titingnan mo lang pero hindi ko naman sinasabi na mali yung iba, pero kung titingnan mo siya, weak pa talaga sila, wala pang pagkain kaya sa amin, pinapakain muna namin, ay pinapaabot namin ng 3 days para kahit papano naman, once na mailagay namin yung bakuna at pag nagkaroon ng Meron na silang reaction energy yung na- body, Oo. hindi sila magko-collapse lalo na katulad ng baka lagnatin kasi bakuna nga yan introduce nyo yan yun yung strain niya na virus or tawag niyan yung sakit na ilalagay mo dun sa Sa katawan sisiw niya. na small amount lang to improve their antibodies para pag dumating yung sakuna na yan o etc na sakit na yan,
may antibodies na sila. Yan yung purpose ng bakuna. Eh, hindi kami professional classmate, hindi kami veterinarian. So, siyempre, nag-iisip din tayo, no? Na, kasi experience to sa amin eh. Sa Experience talaga ginagawa to. mo na. Oo. Kasi pagkabigay mo ng tubig, hindi pa yan kakain kaagad eh. Kaya Oh, tagal pa. isang ano lang, mga 40 grams lang binibigay ko na pagkain nila. Ang ginagawa ng sisiyo, kahit sino maobserbaran mo, natutulog pa yan. After one Tulog ng day, tulog. tulog sila ng tulog. After one day na kinamugahan na yan talagang pa isa-isa pa rin lang kumakain. Hanggang 3 days ngayon talagang babanat sila nakakain. And then, pag kumain na sila mga classmate, kasi 3 days talaga yan. Kasi tiningnan ko na yan eh. Pag bumagbag na talaga ng pagkain yan, doon na tayo nagbibigay ng Mega Legend. Yan, binibigyan namin para boosting yan sa pampalakas talaga yan yung 1 week na yan. Kasi ang kasunod niyan is malakas na vaccine, yung Lasuta plus IV. No? Malakas na yun classmate, kaya kailangan nilang mag-imbak dyan para after 1 week, kung 3 days sila, after pang 10 days nila, doon namin ilalasuta plus IV. Then sunod-sunod na yun every week hanggang sa matapos. Pero ang binabakuna namin dito is B1 plus IV. Yun yung una. Pangalawa, after 1 week, Lasuta plus IV pa rin. Then pangatlo, Gumburo. Oh. Then pang-apat, yung Foulpox. Oh, yun. Tas tawag doon Coryza. Coryza, tapos yung Hindi, foul cholera muna. Tapos pang last, bago doon sa ranging or doon sa ranging mga 2 weeks doon, nagbibigay kami ng Coryza na. So, yun mga classmate, ang pag sa brooder naman, walang problema. Oo. Kasi maayos pa eh. Pero Pero yung tutukan mo pa rin siya sa yung matayian yung tubig tubig tsaka nila, pagkainan. pagkain. Oh, yun. Speaking of yung tai na yan, pag nakain nila yan, talagang wala yan. Mahalo sa that's tubig. 1 week, 1 week kami straight na 24 hours yung ilaw. No? Sa iba mga classmate, ibang diskarte ito ha. Sa akin iba. 24 hours kami na 1 week straight yan ilaw. After ng 1 week na yan, after ng lasuta natin, Oo. sa gabi hindi na ako nagpapailaw. Pero may heater kami, Heater, classmate. oo. Heater ang inaano So, namin. matutulog na lang gagawin. Tulog lang sila ng tulog para kinabukasan talagang gutom na gutom, you know. Pagka Tapos bigyan mo ng pagka-open mo ng Lilipad. brother, talagang maliksi sila, no? Hindi sila Tatalon aware sila. na aware sila classmate kasi gutom nga eh. Sasalpakan namin ng Progency. Binibigyan namin ng Progency niyan. Then after mga 10 minutes, 15 minutes, saka namin bibigyan ng konti-konti lang mga classmate pakain sa chicks. Sisiw, konti-konti lang. Then after 2 hours or hayaan nyo muna sila, pwede naman eh. Pwede na silang hayaan classmate ha, kung nandito lang kayo sa farm, sa mga handler. Kahit hindi kayo mag-uras eh, pakainin nyo. Pag umingay na sila, doon kayo magbigay ulit. Then, palitan nyo na yung tanggalin nyo na yung tubig, vitamins. After 2 hours or 3 hours, maingay na yan. Tanggalin yung vitamins, huwag nyo munang lagyan. No? Pakainin nyo muna. Then pag mag-ingay ulit yan, mga 30 minutes, ibig sabihin na magtatawag talaga sila classmate, parang tao eh, parang baby. Parang baby din. Oh, doon mo bibigay kung ano ibibigay mo, kung magpi-plain water ka o etc. kung kahit anong mo. Then pagka ubos na nila ng pagkain, tanggalin yung pakainan, iwan na lang yung tubig doon. Then check na lang kung baka natakihan. Kung hindi na sila iinom, tanggalin na naman ulit. Huwag ibabad classmate ha. Kasi yung babad na yan, dyan tayo nadidisgrasya. Dyan nakukuha yung mga sakit ng sisiyo. Kaya talagang yung babad, matrabaho talaga pag sisiw. tanggalin nyo muna. Pag maingay sila ulit, pwede nyo naman pagsabayin yan. Pagkain tsaka tubig, pwede rin. Kasi ang una lang naman dyan, yung first thing in the morning ba? Oh, yun lang naman yan classmate. Then tuloy-tuloy na tayo dun sa kung may brooder kayo, tas mini range to introduce. Then after 1 month, magbabacterial flushing, then purga. Tas continuous na yung kung ano yung sistema ng pagpapalaki nyo sa mga sisiw. No, then huwag kalimutan yung every 3 months talaga. Lalo backyard, no, kahit yung Lasuta plus IV lang classmate, every 3 months.
kahit killed vaccine, kahit sabihin natin na 6 months, ganun, mas maganda salubungin nyo na yung 3 months kasi pababa yung ano niyan eh, yung effectiveness niya. Pwede naman, mura lang yan classmate eh, 450 pesos lang yan o 500 pesos lang yan sa tindahan. So, wala namang masama yan pag na ibakuna lang, no? Tuloy-tuloy yan, kahit ganito na malalaki na, kahit nasa cording na, every 3 months lang para pang maintenance lang din, no? So hopefully mga classmate may natutunan kayo. Maraming salamat ulit sa pagsuporta sa Mr. and Mrs. Rugby. Ito yung aming second episode na talagang ganito ang talakayan. Kasi ito yung balak namin mga classmate na mag-share kami. At i-involve ko si Mrs. kasi siya talaga ang nagbe-breed dito. No? So yun lang mga classmate. Yung kalaman lang natin, kung Oo. experience namin ang sinishare po namin. So nasa sa inyo po yun kung itry nyo din po or ano ba, mas Hindi, Oo, i-disregard. disregard nyo. Pero sa amin, we just want to share din kung ano po yung nasubukan namin dito sa manukan namin. Kasi So yun lang mga classmate, more wins, God bless and Mabuhay mabuhay lahat ng sabungero. sabungero. All right.